Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Al-Qiyamatus Sugra, ang maliit na araw ng paghuhukom, at tinatalakay na natin yung mga kaganapan doon sa Barzakh, inshallah. So ngayon tatalakayin na natin yung kalagayan ng mga kaluluwa ng mga mananampalataya. Nung nakaraan natalakay natin na yung kaluluwa ng mga propeta ay nasa Iliyin, at ang kaluluwa ng mga syuhada ay nasa paraiso. Ngayon siguro itatanong nga ninyo katulad ng natanong ni Ismael dati. So bakit nasa paraiso ay Barzakh yun? Ang Barzakh, kumbaga al-ghaib nga ito, hindi ito may express sa pamagitan lamang ng ito yung eksaktong lugar, ito yung eksaktong panahon. At oo, nasa Barzakh ang kanilang kaluluwa, pero hindi ito katulad ng pagpasok ng tao sa paraiso pagkatapos ng araw ng paghuhukom. Anong pinagkaiba? Ito kaluluwa lang. Okay? So pagkatapos ng araw ng paghuhukom, ang nasa paraiso ay ang katawan at kaluluwa. So Barzakh pa rin ito, pero ang kaluluwa nila ay nasa paraiso. Barzakh pa rin, pero ang kaluluwa nila ay nasa paraiso. Ngayon tungkol sa kaluluwa ng mga mananampalataya, arwahul mu'minin as-salihin. So unang tinukoy dito yung kaluluwa ng mga mabubuting mananampalataya. Mabubuting mananampalataya kasi iba pa yung magiging kalagayan ng mga makasalanan na mananampalataya. Oo, mananampalataya sila, pero si Allah, siya ay makatarungan at makakamit ng kanyang mga alipin ng anumang karapat-dapat na makamit nila doon pa lang sa Barzakh. Kaya magiging magkaiba ang kalagayan ng arwahul mu'minin as-salihin, ang kaluluwa, mga kaluluwa ng mga mabubuting mananampalataya, at arwahul mu'minin al-fasikin, ang kaluluwa ng mga mananampalataya pero makasalanan. Merong pagkakaiba. At syempre, ang pagkakaiba nito ay hindi rin natin maaring mamaliitin. Dahil maaring doon pa lang sa Barzakh ay pinarurusahan na ang tao sa kanyang mga kasalanan. Katulad dun sa hadith, yung chismoso at saka yung hindi nag-iingat sa kanyang pag-ihi. Pinarurusahan na sila sa Barzakh. At maaring, ayon nga sa mga scholar, ang parusa nito sa Barzakh ay sapat ng parusa sa kanila. Kaya sa araw ng paghuhukom, pagkatapos silang hatulan, kumbaga napagbayaran na nila yung mga kasalanan nila at hindi na sila papasok sa impyerno. Inshallah. So merong parusa sa Barzakh, inshallah. At meron din namang gantimpala doon pa lang sa Barzakh para sa mga mananampalataya na matutuwid. So sinasabi, takunu tuyuran tu'allik fi syajaril jannah, na ang mga mananampalataya daw ay magiging mga ibon ng kanilang kaluluwa, magiging mga ibon sa mga puno ng paraiso. Magiging mga ibon sa mga puno ng paraiso. At ito ay ayon doon sa hadith na iniulat ni Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik radiyallahu anhum, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama nismatul muslim tayrun yu'allaqu fi syajaril jannah hatta yurajji'uha Allahu ila jasadihi ila yaumil qiyamah. Hadith ito na iniulat ni Imam Ahmad, ang kaluluwa ng mananampalataya, ang kaluluwa ng Muslim ay magiging ibon na namumugad. Ibig sabihin,
Nakapugad siya doon sa puno, mga puno ng paraiso, hanggang sa ito'y ibalik ni Allah sa katawan nito sa araw ng paghuhukom. So kaya nga, nilinaw natin na oo, sila ay nasa paraiso, pero ito'y kaluluwa lang. At itong panahon na ito ay barzakh pa rin. Ito ay barzakh pa rin na matuturing. Kumbaga yung period na yon ng kanilang pag-iral, ito ay may tuturing pa rin barzakh. Dahil ang barzakh, hindi lang ito lugar, hindi lang ito panahon, at maaring marami pang mga bagay ang naririto na hindi natin mauunawaan nga ayon sa mga pisikal na mga phenomenon na meron dito sa dunya. Sinasabi, tungkol doon sa pinagkaiba ng kaluluwa ng mga mananampalataya at kaluluwa ng mga syuhada. Kasi parehong sinabi, di ba, ang kaluluwa nila ay parehong nasa paraiso. Yung syuhada, mga ibon na nasa paraiso, malapit doon sa trono ni Allah. At itong mga mananampalataya, mga ibon sa paraiso, doon sa puno sa paraiso. Wal-farqu bayna arwahil mu'minina wa arwahis syuhada, ang pinagkaiba ng kaluluwa ng mga mananampalataya at kaluluwa ng mga martir, anna arwahus syuhada fi hawasili tayrin khudrin tasrahu mutanakkila fi riyadil jannah. Ang pinagkaiba ng mga mananampalataya at mga syuhada sa kanilang mga kaluluwa ay yung mga syuhada nga ay ang kanilang mga kaluluwa ay nasa lalamunan ng mga berdeng ibon na umiikot-ikot sa paraiso. Umiikot-ikot ito sa paraiso. Wa ta'wi ila kanadili mu'allaqatun fil arsh. At babalik ang mga ibon na ito sa mga ilaw na nakasabit o nakadikit doon sa trono ni Allah subhanahu wa ta'ala. Amma arwahul mu'minin, fa innaha fi ajwafi tayrin yu'laq thamarul jannah, yu'allaq thamarul jannah, wala yantakil fi arjaiha. So dito nilinaw na yung kaluluwa ng mga mananampalataya, katulad lang din ng kaluluwa ng mga syuhada, nasa lalamunan din ito ng mga ibon. Kumbaga parang sinasabi dito, pinaliwanag ng mga scholar, kumbaga yung pinakamahalagang bahagi ng ibon, nandoon yung kanilang kaluluwa sa lalamunan. Kasi nandoon naman yung buhay, kumbaga. Doon malalaman kung ang isang may buhay ay buhay pa sa kanyang lalamunan. At ang pinagkaiba nila, ang mga syuhada ay umiikot-ikot sa paraiso, ang mga mananampalataya na hindi syahid ay nandoon lang sa puno. Intindihan nyo? So yung syahid, umiikot-ikot, lumilipad siya sa paraiso at mamumugad ito, bumabalik ito doon sa malapit sa trono ni Allah. Pero mga mananampalataya ay nandoon lang sa puno, o maaring masabi din doon sa mga bunga ng puno na yaon sa paraiso. Wa kunu arwahil mu'minina fi ajwafi tayrin yu'allaq shajarul jannah la yashakkal alayhi al-hadith al-akhar alladhi yarwihi Abu Hurairah an Rasul sallallahu alaihi wasallam. So itong hadith na ito tungkol sa kaluluwa ng mga mananampalataya na nasa mga ibon, na nasa mga puno sa paraiso, ay hindi contradictory doon sa isa pang hadith na iniulat ni Abu Hurairah mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa fihi anna al-malaika tuqbidu ruhal abdul mu'min wa turka bihi ila sama. Nasabi doon sa hadith na yun, sino may nagulat nito? So itong hadith na ito, yung kay Abu Hurairah, iniulat ni Imam An-Nasai.
na kukunin daw ng mga anghel ang kaluluwa ng mananampalataya at ito ay dadalhin sa langit. Fatakulul malaika, at sasabihin ng mga anghel doon, ma'atyabu hadihi rih allati ja'atkum minal ard. Napakabuti ng kaluluwa na ito na dumating mula sa lupa, na dumating sa inyo mula sa lupa. Fayatuna bihi arwahul mu'minin. At dadalhin ng kaluluwa na ito para makasama niya o makita niya rin, kumbaga, yung iba pang kaluluwa ng mga mananampalataya. Falahum masyaddu farhan min ahadikum bigaibihi yukaddamu alayh. At kapag nakita nilang isa't isa, sila ay magiging mas maligaya pa kaysa doon sa isang tao o sa sino man sa inyo na nagbalik ang isang mahal niya sa buhay na matagal nang nawawala. Fayas'alunahu, at ang mga kaluluwa na ito na pupuntahan nung kaluluwa na yun na kinuha ng mga anghel, Mada fa'ala fulan, anong ginawa ni Pulano? Mada fa'ala fulan, anong ginawa ni Pulano? So, tinanong nila ang isa't isa o nagtatanong sila doon sa bagong dating na kaluluwa kung ano nangyari doon sa tao na ito at ang nangyari doon sa isa pang tao. Fayakulun, at sasabihin ng mga anghel, yung mga anghel lang sasagot dito, fa'innahu kana fi gammid dunya. Hayaan ninyo siya, wag nyo na siyang problemahin, wag nyo na siyang ipagtanong, dahil siya ay umaharap sa mga kaguluhan o problema sa mundo. Fayaqulu qad mat amma atakum. Bagkus siya ay namatay, hindi ba siya pumunta sa inyo? So merong isa sa mga kaluluwa, hindi kasi binabanggit dito kung sino yung nagsabi nito. Maring anghel din ang nagsabi nito, namatay na yung tao na yun na pinagtatanong nyo. Hindi ba ninyo siya nakita? Hindi ba siya napunta rito? Qalu dhahaba bihi ila ummihi alhawiya. Ang kaluluwa na ito, maring ang sasagot dito yung anghel din, uli. Dinala na raw ang kaluluwa na ito nung kaluluwa na hinahanap, yung kaluluwa na hinahanap, dinala na ito patungo sa ummuhu alhawiya. Yung binabanggit doon sa, ano bang sura ito? Yung ano, ha? Nasa dulo ng dila ko eh. Hindi ko maalala. Hindi. Suratul Qari'ah. So yun nga, ito yung tinutukoy doon sa Suratul Qari'ah na faummuhu hawiya. Ito na yun, impyerno yun, yung malalim na bahagi ng impyerno. Fa inna ruhal mu'min taltaqi bi arwahil mu'minina fil jannah. So magkikita-kita daw ang mga kaluluwa ng mga mananampalataya doon sa paraiso, insyaallah. So hindi ito contradictory doon sa hadith na magiging mga ibon o mapupunta ang kaluluwa nila sa lalamunan ng mga ibon sa paraiso. Sa paraiso, dahil ganun pa rin naman, magkikita-kita pa rin sila doon sa paraiso, inshallah. Saan yung ibon o ano pa mang naisin ni Allah subhanahu wa ta'ala, pero sa hadith na ito ay nasa anyo ng ibon, alhamdulillah. So ngayon, arwahul usat, ang kaluluwa ng mga suwail. Mananampalataya, mananampalataya pa rin ito inshallah. Dahil may iba pa rin pagtalakay doon sa arwahul kuffar. Sabaka an awradatan nusus allati tubayyinu ma yulaqihi al-usat min al-adab. So nabanggit na natin iba pang mga batayan tungkol doon sa mga makakaharap ng mga suwail. Ang mga parusa na makakaharap ng mga suwail na mga parusa. Famindalika anna alladhi yukadzibul kadhiba tuballigul afaq yu'addabu bi qulubi min hadidin yadkhulu fi shadkihi hatta yabluga kafa. Halimbawa nga doon sa
mga makasalanan, at ang mga makasalanan na ito, mga Muslim, unang-una. Pero kung halimbawa may kuffar na may ganitong kasalanan, ganun din yung magiging parusa sa kanila. So yung hadith na kung naalala ninyo, yung nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinarurusahan, na yung iba't ibang mga parusa, yung dinudurog yung ulo, lahat yon ay applicable sa Muslim at hindi Muslim. Lahat yun ay applicable sa Muslim at hindi Muslim. So, halimbawa nga yung chismoso na siya daw ay parurusahan sa pamagitan ng bakal na kawit at ito ay ipapasok sa gilid ng kanyang bibig at may hiwa yung kanyang mukha hanggang sa likod ng kanyang leeg. So, yun ang magiging parusa sa kanila. So, applicable ito sa mananampalataya din. Hindi lang kuffar yung tinukoy doon. So merong chismoso at namatay siya, chismoso na Muslim at namatay siya na hindi siya nagbabalik loob kay Allah. Ito yung magiging parusa niya. Doon sa barzakh, sinasabi, doon ito sa barzakh. Yung napanaginipan pala na yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith, yun ay sa barzakh mangyayari. Pero Allahu a'lam, maaring mangyayari din yun sa impyerno. So habang sinusunog siya, nangyayari din itong mga bagay na ito, itong mga parusa na ito. At hindi nababanggit sa iba pang mga batayan, walladhi nama anis salati al-maktuba yushaddak ra'sahu bisakra. Yung tao daw na tinutulugan niya ang sala, ibig sabihin pinapabayaan niya ang sala, paulit-ulit na dudurugin ng bato ang kanyang ulo. Yung babagsakan ng bato yung kanyang ulo ng paulit-ulit. Babagsakan, madudurog, mabubuo uli. Babagsakan, madudurog, mabubuo ulit. Paulit-ulit yun na mangyayari. At dito sa bagay na ito, iniisip nga ng tao, di ba? Na, oo, hindi siya mamamatay. Yun nga, la yamutu fiha wala yahya, hindi siya mamamatay dito at hindi rin naman siya mabubuhay. Pero ang masama rito sa parusa na to, yung paulit-ulit mo na mararamdaman yung sakit. Okay? Yung kung ano yung sakit na naramdaman ng tao nung unang pagbagsak ng bato, hindi niya yun makakasanayan. Hindi niya yun makakasanayan. Di ba yung tao, nasasanay siya sa hirap, di ba? Lagi ka naiinitan, nasasanay ka na sa init, di ka na mainitan. Lagi ka nagbubuhat ng mabigat, masanay ka na nagbubuhat ka ng mabigat, lumalakas ka. Pero yung tao, doon sa mga parusa na ito, doon pa lang sa barzakh, kahit sa impyerno, hindi nila makakasanayan ang mga parusa na ito. Mananatili sila na nakakaramdam ng paulit-ulit na sakit ng parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. وَالزَّنَاتُ وَالزَّوَانِ يُؤَدَّبُونَ فِي ثَقَبِ مِثْلُ التَّنُّورِ Dikun a'lahu wa aspalahu wasi' tukadun naru min tahtihi. Na yung mga nagzizina ng mga lalaki at babae, titipunin sila dun sa isang lugar na parang takuri. Maliit yung ibabaw at malawak yung ilalim. So para itong takuri o pugon, kumbaga pugon. Yung pugon nung unang panahon na, o kahit ngayon, kung makita kayo ng pugon na maliit yung butas pero malawak yung loob. So doon sila iipunin at ang apoy ay sisilaban sa ilalim nila. At dahil nakakulong yung lugar na yon, so, yung init ay nakapaligid sa kanila. Ang init ay nakapaligid sa kanila. Wal murabi yasbahu fi baharin min dam. Ang kumakain ng riba, ibig sabihin, hindi lang ito yung nangungutang ng may patubo, pati nagpapautang, pati tagalista ng pautang o sino mang may kinalaman. Depende sa laki ng kanilang kasalanan. Sila daw ay lalangoy sa dagat ng dugo. Wala syati manyal kamuhu hijara. At doon daw sa pampang ng dagat na yon ay mayroong tao na magbabato na sa kanila ng bato
patungo sa kanilang mga bibig. At iba pang mga katulad dito. At nababanggit nga rin yung hadith tungkol sa tao na hindi iniingatan yung sarili niya mula sa pag-ihi. Walladhi yamshi bin namima bainan nas, at yung chismoso. Walladhi galla fil ganima wa nahwa dhalik. Yung nagnakaw mula sa ganima at iba pang mga katulad nila, lahat ng ito ay may tuturing na nagkasala, at kung hindi nila ipinagbalik loob ito kay Allah, maparurusahan sila doon pa lang sa barzakh. At yung kanina, yung mga parusa na nabanggit, lahat yun ay iniulat ni Imam al-Bukhari. Ngayon, panghuli ngayong gabi, inshallah, arwahul kuffar. So, syempre, ang kuffar, alam naman natin, maparurusahan na sila sa impyerno, at syempre, doon pa lang sa barzakh ay maparurusahan na sila. Kahit gaano pa sila kabuti dito sa mundo. Walang anumang kabutihan ng sino mang kuffar ang magliligtas sa kanila mula sa parusa. Kahit si Abu Talib, pinagtanggol niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero naiulat sa mga hadith na nandoon pa rin siya sa impyerno. Kasi nga, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, walau asyaraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kung sila ay magtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay mawawalan ng saysay ang kanilang mga ginagawa. Mawawalan ng saysay. Kasi ginawa nila yung pinaka masahol na kasalanan, ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang mananampalataya, inshallah, maaring mapatawad ni Allah sa kanilang mga kasalanan kung ito ay mapagdusahan na nila doon sa kabilang buhay, mula sa barzakh, sa araw ng paghuhukom o sa impyerno. Ultimately, kung sila ay hindi nagtambal kay Allah, papasok sila sa paraiso, inshallah. So yun nga, arwahul kuffar, fi hadithi Abu Huraira and an-Nasa'i, ba'dan wasafa halal mu'minina ila an yablug mustaqarrahu fil jannah. Karugtong ito ng hadith na yung nagtatanungan kanina na mga kaluluwa na magkikita-kita nga sila sa paraiso. So nabanggit din doon yung halul kafir. Dakara halul kafir wa ma yulakihi and then naza. At ano ang mangyayari sa kanya sa naza? Yung naza, yung humihila o paghila ng kanyang kaluluwa, ng kafir. Wa ba'da an tukbad ruhahu, at matapos na hilain o kunin ng malakal maut ang kanyang kaluluwa. Takhruju minhu kaan natanri. Nalalabas mula sa kanya ang pinaka masahol na amoy, hatta ya'tuna bihi babul ard, hanggang sa dalhin ng mga anghel ang kaluluwa ng kafir na ito, fayakulun ma anton na hadihir ri. Sasabihin nila na napakasama ng kaluluwa na ito o napakabaho ng amoy nito. Hatta ya'tuna bihi arwahul kuffar, hanggang sa siya ay dalhin upang makaharap din niya ang kaluluwa ng mga hindi mananampalataya. So yung kanina, makakaharap nung mananampalataya yung mga nauna ng mga kaluluwa na kinuha doon sa paraiso, at ngayon naman makakaharap din ng kafir na kinuhang kanyang kaluluwa, ang iba pang mga kaluluwa ng mga naunang mga kafir na namatay. So wala nang masyadong nabanggit dito, hindi na, kumbaga, ito lang yung nababanggit sa hadith na ito, pero maaari nating mahinuha dito na maaring ang mga kuffar na ito, kung ang mga mananampalataya, ang kaluluwa nila ay nandoon sa paraiso. O katulad nga doon sa iba pang nailarawan, di ba? Pagbubuksan sila ng bintana patungo sa paraiso habang sila ay nandoon sa libingan, sa barzakh. So itong mga kuffar na ito ay maaring doon pa lang sa barzakh, nandun na yung kaluluwa nila sa impyerno, o meron niyang bintana na patungo sa impyerno doon sa kanilang mga libingan. So nilinaw lang dito yung iba't ibang mga kalagayan ng mga kaluluwa. Alhamdulillah. So merong ilan na uri ng kaluluwa na tinukoy dito ayon sa kanilang magiging mga antas o lugar
arwahul anbiya, mga kaluluwa ng mga propeta, arwahul syuhada, mga kaluluwa ng mga syahid, mga martir, arwahul mu'minin, as-salihin, kaluluwa ng mga mananampalataya na mabubuti, arwahul usat, kaluluwa ng mga makasalanan, musliman o hindi muslim, at arwahul kuffar, kaluluwa ng mga kuffar. Sa susunod insyaAllah, tatalakayin natin yung iba pang mga usapin, kabilang narito kung sa barzakh ba, ay kaluluwa lang ba talaga ang nakakaranas ng mga parusa o biyaya dito, o kahit ba ang katawan ng tao ay maapektuhan nito. Kasi wala na yung kaluluwa sa katawan, di ba? Pero meron pa rin ba itong epekto? Lahat ng yan ay lilinawin natin, inshallah. At pagkatapos noon, tapos na natin actually matatapos na natin itong libro. Kasi natalakay na natin yung yung Ashratus Sa'ah. Di ba yung tinalakay natin si Dajjal? Natalakay na natin yun. Sa pagkatapos ito, matatalakay na natin inshallah yung araw na ng paghuhukom, yung Qiyamatul Kubra inshallah. So hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.